Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Pag-usapan nga natin etong si Anjo Illana na sinasabing papansin talaga ngayon sa social media. Hindi naman talaga may may pagkakaila na talagang etong si Anjo Illana dahil palibhasa, laos na, pinagtatawanan na lang to ng mga Pilipino kasi nga laos na artista, nagpapapansin na lang ngayon. Nagpapapansin ito sa pamamagitan ng pagbanat sa gobyerno, lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, etong si Anjo Illana, kaya pala nagpapapansin, mayroon gustong mangyari sa buhay niya. Alam naman natin na politiko to, diyan sa Parañaque, dati itong politiko, diyan, kung di ako nagkamali, parang vice mayor at saka ano yata to dati diyan, konselor. At marami rin nagsasabi na wala siyang kwentang politiko diyan sa Parañaque. Marami nagsasabi diyan ng mga taga diyan, ha? Hindi ko inimbento yan kasi hindi naman ako taga diyan. Ngayon, etong si Anjo Illana, sa kagustuhan makabalik sa politika, ginagawa niya yung mga bagay na to. At galing mismo yan sa bunganga niya, ha? Sa bunganga niya. Galing yung gusto niyang makabalik sa politika. Kaya nagpapansin siya sa mga Duterte. So eto, pakinggan natin ang kanyang sinabi bago natin pagtawanan. Wala naman po ang sarili ko na isa po akong DDS. Nakagreen nga ako yun. Isa na po akong DDS at susuportahan ko. Tumakbo man akong senador o hindi, si Vice President Sara Duterte. At pag tayo nanalo bilang sa Senado, tayo po'y nakuha at tumakbo at manalo, ay ipaglalaban ko rin po na ibalik dito dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung pwede house arrest na lang siya sa Davao. Kaya yun po yung aking message sa taong bayan. At sana ay tanggapin ako ng Partidong Duterte. Tumakbo man ako senador o hindi, ay susuportahan ko po ang Team Duterte simula ngayon hanggang sa 2020. Ako po, sinabi ko kanina kay Ogie Diaz, sumuko na ako sa gobyerno ngayon. Matagal akong umasa, baka sakaling magbago pa, pero sabi ko, sumuko na ako. Ayoko lang, hindi na ako supporter ng gobyerno ngayon. Ako po yung supporter ng ating Vice President Sara. O yan, nakita nyo ha? Napanood nyo? Ang kapal ng mukha na itong si Anjo Illana para sabihin na gusto niya magsenador. Ha? Gusto niya magsenador, kaya pala siya nagkakaganyan. Gusto niya magsenador. Ngayon ang tanong, may karapatan ba to maging senador? Wala po itong karapatan. Walang karapatan. Kasi nga walang ganyang senador ang ugali. Maninira ka ng kapwa para lamang makuha mo ang gusto. Gusto mo pala maging senador, dapat nagpapakita ka ng magandang ugali. Hindi yung maninira ka ng gobyerno, hindi yung babanat ka sa gobyerno. Bakit nung ikaw ba, politiko? Ha? Perpekto ka ba? Wala ka bang nagawang katarantaduan? Wala ka bang ninakaw? Kasi kung wala kang ninakaw, sana mananalo ka pa rin dyan sa Parañaque. Kung wala kang ginawang kabulastugan, sana iboboto ka pa rin ng mga taga Parañaque. At kung maayos yung serbisyo mo dati, hindi ka sana pinagtatawanan ngayon ng mga taga Parañaque kasi hindi ka nananalo. Di ba? Ngayon, gusto mo pa magsenador? Dyan nga lang sa Parañaque, isinusuka ka na ng mga tao dyan. Magsesenador ka pa, hindi ka ba nahiya? Bakit? Wala ka na bang trabaho? At pagiging senador na ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Wala ka na bang proyekto? Wala ka na bang pelikula? At gusto mo na maging senador? Hindi ka ba nahiya sa pagkatao mo niyan, Anjo Illana? Gusto mo maging senador? Ha? Ano bang kakayahan mo? Kung sa Parañaque nga, isinusuka ka. Ha?
Kung sa Parañaque pinagtatawanan ka, tapos gusto mo pa maging senador, gusto mo buong Pilipinas pagtawanan ka. Sa bagay, pinagtatawanan ka naman na ngayon ng buong Pilipinas. Kasi nga, yung ginagawa mo, talagang gawain ng mga taong mga hindi masyadong mga nakapag-aral. Sa bagay, di ba? Sa bagay, nasa itsura mo naman ang pagiging bastos sa ginagawa mo ngayon. Ngayon, kayo mga kababayan, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyong, pag ito tumakbo, kung gusto nyong bumoto sa ganyang tao, nasa sa inyo yan. Di ba? Karapatan nyo naman. Kung gusto nyong maging tanga, gusto nyong maging bobo, iboto nyo to. Di ba? Pero kung gusto nyong maging matalino, gusto nyo maging maayos ang bansa natin, ay huwag nyong iboto yan. Kasi ultimong sa Parañaque. Sa Parañaque, isinusuka yan. Sa Parañaque, pinagtatawanan yan. Kaya hindi na yan nanalo sa Parañaque. Sige, magtingin kayo doon sa punta kayo ng Parañaque, magtanong kayo ron. Mga ate, mga kuya, bakit hindi na nanalo rito sa Anjo Iliana? Magugulat kayo sa mga sagot. Di ba? Kasi kung maganda yung trabaho niya sa Parañaque, mananalo pa rin yan doon. Tingnan mo naman, takbo ng takbo lagi, talo lang ng talo. Di ba? Nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Tapos gusto nito mag-senador? Di ba? Bobo lang ang boboto talaga rito sa tao na to. Bobo lang. Kung hindi bobo, tanga lang ang boboto rito sa tao na to. Maniwala kayo sa akin. Kapag ito naging senador, huhusgahan ko na to. Wala tong magagawang maganda dyan sa bansa natin pag ito naging senador. Kasi unang-una, ang dahilan niya kaya gusto niya maging senador para tulungan makalabas si dating Pangulong Duterte. Ma-house arrest. Yun ang unang-unang layunin niya. Hindi yung paglilingkod sa bayan ang layunin niya. At pangalawa, kaya niya gusto maging senador dahil suportado niya si BP Sara. Nakarinig ba kayo sa bunganga niya na gusto niyang mag-senador? Kasi gusto niyang tumulong sa tao? Wala. Diba? Kasi nga walang isip to. Diba? Kasi nga mahina mag-isip ito. Mababa ang level ng utak na itong si Anjo Iliana. Diba? Kaya ganyan ang sinasabi niya. Aminin natin. Mahina to, mahina. Kaya huwag kayong buboto sa gaya niyan. Sayang lang ang boto nyo dyan. Pag binoto nyo yan at nanalo, pagtatawa na lang tayo ng mga taga-Parañaque. Kasi bakit? Ba't tayo pagtatawa ng mga taga-Parañaque? Kasi isinuka na nila yan. Tapos iboboto nyo pa kung tatakbo senador yan. Di ba? So kayo mga ka-BBM, pag tumakbo ba to, iboboto nyo o pagtatawanan nyo? Di ba? I-comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.